At para mas talakayin pa ang kanyang karanasan sa pagpasok sa kubo ng terorisang si Marwan, makausap po natin si Rafi Tima. Rafi? Igan, magandang umaga. No? Yung nung mapuntahan natin ditong lugar, ibang-iba talaga yung itsura nito doon sa mga nakikita natin sa mga commercially available na mga aerial maps pagka tumitingin tayo sa Google Map. No? Ayon sa mga nakakausap kong residente doon sa lugar, kuminsan daw kasi pala nagbabago-bago yung napakaraming yung direksyon ng mga napakaraming ilog doon sa area. So kung talagang hindi ka sanay doon sa lugar, talagang malilito ka. Yun yung sinasabi ng mga residente naroon na Igan. Rafi, itong bahay na kung saan nado si Marwan, kaninong teritoryo ito? MILF o BIFF? Yun nga yung gusto nating malaman din nung nandun tayo sa lugar, Igan. Pero doon sa obserbasyon natin, may isang kumpol ng mga kabahayan na nakadikit doon sa ilog. Yun yung parang nakikita nating nararamdaman ng mga MILF fighters na safe pa sila. Dahil pagbaba natin doon sa bangka, nagpumosisyon sila doon sa mga bahay. Pero hindi na sila umabante at hinintay muna nila na ma-clear yung area nitong si Marwan. Masasabi nating strategic yung lugar nitong si Marwan dahil parang napapagitnaan ito ng mga teritoryo ng MILF at BIFF. Ang sinasabi ng mga kasama nating MILF, hindi na talaga nila kontrolado yung mismong lugar na kinaroroonan ng bahay ni Marwan. Bagamat masasabi natin siguro mga 500 metro hanggang 1 kilometro lang ang layo nito mula doon sa huling kumpul ng bahay na sinasabi nilang komportable pa sila. So hindi ko masabi kung teritoryo ko ba ito ng MILF o sa BIFF na ba ito o basta armadong grupo na. So kumbaga parang nasa gitna ito ng mga teritoryo ng mga armadong grupo doon sa area, Igan. Itong tinuturo mo, di ba sa unang kwento, paglapit sa bahay ni Marwan, may mga booby trap daw. Oo nga, Igan, yun yung isa sa mga una nating hinanap, yung posibleng pinagsabugan ng mga booby trap. Pero since napakaraming halaman doon, pwede rin namang sigurong, kasi halos isang buwan na rin, mula na mangyari ito, pwede nang tumubo yung mga halaman sa paligid nito kahit wala na tayong makita. Pero wala talaga tayong makitang bakas nung sinasabing pagsabog. Dahil kung pagsabog ito, syempre medyo malaki-laki naman sana yung magiging telltale sign kahit na matagal na. Pero wala tayong naobserbahan. Bagamat napakabilis natin dun sa loob, Igan, mga less than 20 minutes lamang. Pero naikot natin yung kabahayan, wala tayong nakita. Meron lang tayong nakita na isang maliit na crater. Ang sabi ng ating mga kasamahan doon, posibleng granada lang yung sumabog doon at hindi booby trap. Dahil kung booby trap ito, makakalata mo raw talaga. At yung mga fighters din ating nakasama doon, umiikot-ikot doon sa area at walang takot. Dahil kung booby trap nga itong kabahayan itong si Marwan, dapat ingat na ingat din sila doon sa paglalakad. Pero naobserbahan natin, Igan, talagang ikot lang sila ng ikot. At wala nga tayong makita kahit na tinatanong natin sila, meron ba kayo nakikitang parang may malaking pagsabog? Wala rin sila nakita, Igan. Okay, yung mga, sandali lang kayo dahil sabi nyo may mga umaaligid na armado. Anong grupo to? Hindi rin nila masabi, Igan, bastang may mga narinig tayo, sinasabi nila freedom. Pagka sinabi kasing freedom ng mga MILF, ito yung BIFF. At bukod doon, meron din pang iba pang armadong grupo doon sa lugar. So, ganun na, Igan, kasi yung sitwasyon doon, kumbaga parang meron silang truce na hindi nasusulat, kumbaga. Kasi may magkakamag-anak yung mga ibang BIFF at MILF doon sa lugar, pero magkaiba sila ng organisasyon. Meron silang unwritten truce, hindi sila magbabakbakan, pero hindi dapat sila magdidikit. Parang ganun yung nangyayari. So kung may nakikita na silang armado at nandun sila sa area na hindi talaga nila kontrolado, umiiwas na itong MILF. Kaya nung araw na kahapon, nakita natin na medyo madami na yung nagraradyo doon sa aming grupo, umiingay na at bigla na lang kaming sinasabihan na alis na tayo dahil may mga sightings na ng ibang grupo doon sa malayo, Igan. Bukod sa MI at BI, may lumilitaw pang isang grupo batay doon sa mga video. Ang nababanggit, Mondragon. Yun ang hindi natin ma-confirm, Ito Igan. Raw kaya Mondragon, kinatatakutan dahil mga addict na rin. Well, hindi yan malayo, Igan, dahil napakaraming armadong grupo nga doon. At isolated talaga itong area. Walang kalsada. Kung makita mo yung aming dinaanan, talagang kinailangan namin dumaan doon sa Maisan. May mga pathways naman kasi doon sa mga lugar na yan, lalo na doon sa MILF controlled area. May mga pathways sila, meron silang mga inilagay na bridge na made out of log
para Okay. makatawid sila. Pero dito sa area na to talagang kumbaga isolated at pwedeng sabihin hindi talaga napupuntahan dahil napapaligiran ng mga maisan at yung mismong mga bahay, kumpol ng bahay ay abandoned na raw kasama na yung katabing ng mosque at Okay. yung isang maliit na bahay dun sa likod ng mosque, Igan. Rafi, last na lang ito, yung nakita niyong puti. Ano to? Drone o man-controlled? Sa ating experience, Igan, sa ganun kataas na altitude at ganun katagal, kung accurate yung account ng mga MLS na kasama natin doon at yung ibang residente na nagsasabing umaga pa lang daw, ay naririnig na nila yon. Manned yun, posible. At nung nakunan nga natin sa pamamagitan ng isang telescopic camera, mukhang manned yung eroplano na yan. Hindi yung mga sinasabing unmanned drones sa Igan. At yan yung nakita rin nila nung sa gitna ng bakbakan? Yun yung sinasabi nila, Igan. Ito yung na-describe din ng mayor ng Mamasapano na merong umiikot at ganun talaga yung tunog, Igan, sa experience natin din sa Zamboanga nung nag-cover tayo din. Ganun talaga, maingay at humming yung, kumbaga, nag-hum lang siya at tuloy-tuloy, hindi talaga siya umaalis mula nung dumating kami doon, Igan. Okay, ingat kayo dyan. Maraming salamat. Rafi Tima.